Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague ibinasura ng International Criminal Court. 56 million pesos na halaga ng cocaine na recover sa karagatan ng Puerto Princesa City, Palawan. Sugatang Pinoy seafarer ng MV Minerva Grat nakabalik na sa bansa ayon sa Department of Migrant Workers. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Hindi pa rin makakalaya sa kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ng International Criminal Court o ICC ang hiling na interim release ng kampo nito. Sa 23-page decision na inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1, tinukoy nila na nananatili pa ring flight risk at potential threat si Duterte sa mga biktima ng war on drugs. Saad din sa ICC ruling na nakaapekto rin sa kanilang desisyon ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, pangunahin na ang umano'y kahilingan ng matandang Duterte kay VP Sara na gusto na nitong umuwi sa Davao City. Ayon pa sa ICC na walang koneksyon o hindi valid ang umano'y medical condition ni Duterte sa kanilang desisyon kung pansamantala nilang papalayain ito. Samantala, umapela na ang defense lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman sa desisyon ng ICC at pinupunto pa rin ito ang malubha umanong kondisyon ng dating Pangulo. Kilo-kilong cocaine ang natagpuan ng mga mangingisda na palutang-lutang sa karagatang sakop ng barangay Bagong Bayan sa Puerto Princesa City, Kamakailan. Ayon sa PIDEA Palawan Provincial Office, natagpuan ang iligal na droga sa layong 20 nautical miles mula sa nasabing barangay at nakalagay ito sa kulay abong dry bag. Naglalaman umano ang bag ng 10 bricks ng cocaine na may timbang na higit 11 kilo na tinatayang nagkakahalaga ng 56 million pesos. Ito na ang pangatlong beses na may nadiskubring mga kontrabando sa karagatan ng Palawan ngayong buwan ng Oktubre. Nakabalik na sa Pilipinas ang natitirang Filipino seafarer ng MV Minerva Grat mula Djibouti kahapon, October 10, ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Sinabi ni Secretary Hans Leo Kakdak, lubos nang nakarecover ang marinero sa mga sugat na tinamo matapos ang pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea noong September 29. Pinuri ng DMW ang pamahalaan ng Djibouti sa mabilis na tulong na ibinigay sa mga tripulante. Samantala, nakatakda namang maiuwi sa loob ng 2 linggo ang mga labi ng isa pang marinero na nasawi sa insidente. Sinabi ni Kakdak na tutok ang DMW sa repatriation at pagbibigay ng suporta sa mga naiwang pamilya. Una nang nakauwi ng bansang 10 tripulante noong October 4 at binigyan ng agarang tulong ng pamahalaan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.